Hi guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. So ngayon, itatanong natin hanggang kailan? Hanggang kailan magtatagal ang third party sa connection nila? Okay? Sa connection ng person mo. Kung ikaw man ay na-involved sa third party, okay? Na connection. So tingnan natin hanggang kailan sila magtatagal. Hanggang kailan magtatagal ang connection nila nung third party. Ayan. So, be open-minded po. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Hanggang kailan magtatagal ang third party sa connection nila? Give me the message. Hanggang kailan magtatagal ang third party sa connection nila? So, dito, wow, lumabas ang The Star. Meron akong nakikitang Aries, Leo, Sagittarius. Meron din dito na Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, and Aquarius. Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron akong nakikitang Year of the Dog, Year of the Pig, Year of the Horse. Halos lahat nandito, meron lang ako nakikitang nangingibabaw. Aquarius, Pisces, Leo. Okay, pero energy naman yung babasahin natin dito, So, comment ka na lang below kung makaka-resonate ka rito. Okay? Ayan, start na tayo. So, dito sa overall energy, about dun sa third party, nakikita ko lang dito, malinaw na hindi stable yung connection nila ngayon, Iba sa inyo, ha? Lumalabas dito, yung magtipo na may attraction, meron ditong emotional illusion, pero kulang sa pundasyon at lakas para tumagal. Alam mo yun? So, nakikita ko dito yung temporary lesson, hindi pang matagalang relasyon. So, nakikitaan ko dito sa Queen of Wands reverse. So, ito yung card ng selos Pwedeng insecurity, may ego. Yung third party, hindi siya secure sa sarili niya. Pwedeng marami tong insecurity, okay? Pwedeng about sa'yo. So, lumalabas din dito, may tendency na makipagkompetensya o patunayan yung sarili. So, nakikitaan ko dito, meron lang ditong attraction substance, Kumbaga, hindi ito relasyon na galing sa purity. Alam mo yon, pwedeng na-attract lang, naakit lang, or pwedeng init lang ng katawan. Mga ganun, Kumbaga, hindi siya pure, hindi pure yung pagmamahalan. Kumbaga, nakikitaan ko dito, itong relasyon na to, hindi siya galing sa purity. Kumbaga, nakikitaan ko dito, meron ditong validation. Yun yung naging ugat. Okay? Meron din akong nakikitang ego. So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Page of Cups. Reverse. So, dito, merong immature or pwedeng immature yung emotion. Alam mo yun? So, yung bang pasweet, palambing, pero walang emotional depth. Pasweet-sweet lang, pero wala yung talagang, hindi mo mararamdaman yung kilig. Alam mo yun? So, madaling ma-attach, pero madaling umatras kapag may problema. Ganon. Kaya dito, sa simula, mukhang exciting, pero mababaw yung nararamdaman. Very emotionally shallow, okay? Mababaw. So, nakikitaan ko rin dito, dito sa Two of Pentacles. Dahil naka-upright siya, ito yung totoong nangyayari, okay? Si Two of Pentacles sa pride. So, pinagpapalit-palit or pwedeng may indecision na hindi niya kayang pumili ng buo. So, ibig sabihin,
Hindi exclusive yung energy. May juggling, emotion, attention, or pwede ring priorities, okay? So, nakikitaan ko rin dito, then sinabayan siya ng damon dito. Ito yung pinakamalakas dito, okay? Kasi may pandilin lang dito sa the moon. Kumbaga, nakikitaan ko dito, merong tinago eh. May hindi sinabi, merong confusion, pwedeng takot. Pareho silang hindi 100% na totoo sa isa't isa. Alam mo yun? So, maraming illusion, konti lang yung katotohanan sa kanila. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Nine of Wands, naka-upright siya rito. Yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito, merong pagod eh. Pwedeng defensive, merong emotional wall. Kahit may koneksyon, napapagod na sila sa isa't isa. Ganon. So, para bang pilit na lang minsan, alam mo yun, parang napipilitan na lamang yung connection. Pilit lang. So, nakikitaan ko rin dito sa strength reverse. Dito pumasok yung problema bakit hindi sila magtatagal. Alam mo yun? Kasi dito sa strength reverse, wala kasing emotional strength. Walang pasensya. Pwedeng walang pasensya ang bawat isa. Walang tunay na commitment dito. Kapag yung dumating yung pagsubok, madaling bumibigay ang third party. Okay? Pwedeng halimbawa, for example, nawalan ng trabaho yung person mo. Si third party, nangangamba. Okay? Pwede niyang iwan yung partner mo dahil wala siyang trabaho. Okay? So, nakikitaan ko dito, para bang sinasamahan lang yung person mo sa ginhawa. Pero pagdating sa hirap, iiwan, ganon. So, dito, lumalabas din dito, dito sa Ten of Swords, reverse. Meron nung nakikitang paulit-ulit na sakit. Hindi tuloy yung matapos yung cycle dito. May attempt na ayusin pero palaging nabalik yung problema. Ito yung slow ending, okay? Slow ending. Pero hindi siya yung bang tipong hindi biglaan. So, sinabayan pa ng Four of Swords dito. Kumbaga, meron akong nakikitang emotional withdrawal eh. Merong paglayo, pwedeng merong lumayo. Merong nanahimik. Kumbaga, nakikita mo rito yung pace ng coldness o distance. Okay? May dumistansya. Hindi na kasing active, hindi rin consistent. So, nakikitaan ko dito, then lumabas pa tong si The Hangman. Kumbaga, meron ditong tanong na hanggang kailan to? Alam mo yun? Kasi meron ditong nakahang eh. Kumbaga, ito yung card ng may delay or pwedeng merong pagbabago. Okay? Hindi ka agad matapos-tapos or pwede rin hindi rin umuusad. Para bang naka-freeze or yung bang naka-freeze yung kanilang relasyon. Nandyan pa pero wala namang growth. Alam mo yun? Para bang nagsasama lang ng wala nang pag-usad, ganun. So, nakikitaan ko rin tong si Ace of Pentacles upright dito, Ito yung bagong simula sa totoong mundo. Pwedeng bagong opportunity, new grounding, new direction. Ibig sabihin, may paparating na mas stable na path pero hindi kasama ang third party. Okay? So, nakikitaan ko dito sa Two of Wands dito sa dulo. Yung bang tipo na meron ditong desisyon na paparating, may pipiliing direksyon, hindi pwedeng dalawa eh, hindi pwedeng mamangka sa dalawang ilog, alam mo yon. So, ibig sabihin, ito yung final turning point ng tao na to. Meron nung nakitang nag-iintay. So, dito sa Knight of Cups, ito yung talagang totoong emosyon.
Ito yung kalagayan ng taong nasa gitna, okay? Kasi nasa gitna siya ng strength reverse and dito sa two of wands sa pride. So, nakikitaan ko dito very romantic tong person na to. Idealistic or pwede rin emotional. Hindi naman siya masama, ano. Yung iba sa inyo, hindi naman masama tong person mo. Pero madaling matangay ng damdamin. Kapag nare-realize niyang illusion lang lahat, pamula doon sa third party, ano, hahanap siya ng mas totoo. Ayan. Madali itong maakit, madali itong bumigay, or pwede rin, halimbawa, meron lang makausap, may magpakita ng motibo, bumibigay agad. Excuse me. So, dito sa The Star Upright, ito yung card ng healing and hope eh. May umaasa, meron nagdadasal, nananalangin, gusto ng kapayapaan, gusto ng emotional clarity, gusto ng malinis na simula, ganon. Hindi na to third party, ano. Kumbaga, nakikitaan ko dito, hindi na third party yung magbibigay ng healing na ito. Okay? Kasi dito, itong person mo, nag-iintay na siya dito eh. Kasi andito siya sa third party pero walang damdamin, walang pag-usad, ano. Wala bang paglago na nangyayari. Kumbaga, yung final answer dito, kung hanggang kailan na magtatagal. So, lumalabas it dito, no? Hindi na to pang matagalan. Yung iba sa inyo, ang tansya dito, 2 to 4 months. 2 to 4 months pa, okay? May distance eh. May emotional fatigue. Or pwede rin may mga desisyong paparating, okay? Hindi ito dramatic breakup. So, lumalabas lang dito, ito yung unting-unting paglayo at pagkawala ng gana. Ganon. So, yung mensahe para sa'yo, no? About dito sa third party. Lesson, hindi siya destinasyon. Okay? Lesson niya to. Ito yung aral niya. Pero hindi ito yung destinasyon niya. Ito yung distraction. Okay? Kumbaga, ito yung distraction, pero hindi foundation. Temporary lang to. Okay? Hindi to forever. Ikaw ang mas malakas sa spiritual. Ito lang nakikita ko, no? Ikaw yung malakas sa spiritual at emotional connection sa energy ng taong ito. Ayan. Ito na yung nakikita ko. So, ngayon, itatanong natin, ano? Anong dapat mong gawin habang nangyayari to? Okay? So, ngayon, itatanong naman natin. Ano ba yung dapat mong gawin habang nangyayari to? Ayan. Kasi medyo nagkakalabuan na tong third party and person mo rito. Para bang naglalamig na sa bawat isa. So, anong dapat mong gawin habang nangyayari ito? Oh, lumabas si Queen of Swords. Wow. Oh. So, dito, no, ito sa ikalawang spread. Yung dapat mong gawin dito, no, kumbaga, binibigyan ka ng papayo dito. Kumbaga, huwag kang makipaglaban. I mean, ano, yung mga tipong huwag kang maghabol, huwag kang magpaliwanag ng paulit-ulit dito, no. So, ang pinakamalakas mong galaw dito, no, sa panahon ngayon, ano, yung katahimikan ng may direksyon. Okay? So, dito, lumalabas dito sa 5 of Wands dito. Yung tipo na itigil yung pakikipagkompetensya, lalo-lalo na dito sa third party, ano. So, yung pag-aaway sa third party, itigil yon. Okay? Or pwede rin, ginawa mo na talaga yun, nahimik ka na talaga. Kumbaga, wala ka naman dapat patunayan sa sarili mo. Okay? Kapag hindi ka kasi lumaban, natural na bumabagsak ng walang pundasyon yung third party. Okay? Kumbaga dito,
Dito sa King of Cups, reverse dito, no? Kumbaga, yung mga tipong huwag mong ayusin ang emosyon ng ibang tao. So, akuin mo yung emotional chaos niya. Kumbaga, sinasabihan ka dito, mag-over-emphasize. Okay? Kumbaga, mag-over-empathize, I mean. So, nakikita ko dito, hindi mo trabaho na iligtas yung taong hindi pa handa na maging emotionally mature para sa'yo. Kasi kasalanan niya to about dito sa third party. Hayaan mo siya, okay? Kumbaga, magtuon ka sa direksyon na meron ka. So, nakikitaan ko dito sa judgment, naka-reverse siya dito. So, wag mong pilitin yung wake-up call. Kumbaga, huwag kang maghintay ng apology sa ngayon, Kasi nakikita ko dito may realization na darating lang kapag ikaw yung umatras Alam mo yun? Kapag ikaw yung tumahimik, hinayaan mo kung ano yung gusto niya, dun papasok yung realization dito sa taong ito. Okay? So, dito sa Queen of Swords, the Pride, ito yung pinaka-importanting card para sa'yo ngayon. Kumbaga, mag-set ka ng malinaw na boundaries or pwedeng maging diretso ka pero hindi emotional. Pili ng katahimikan kaysa magpaliwanag, Yung clarity mo ang nagpuputol ng kalituhan, okay? Then, nakikitaan ko rin dito sa King of Swords, dito. Kumbaga, gumamit ng logic or hindi damdamin, okay? Sinasabihan ka dito, mag-observe ka, huwag ka mag-react. Hayaan siya mag-desisyon ng mag-isa. Kapag kasi pareho kayo, si Queen of Swords and si King of Swords, pareho kayo dito. Lumalabas dito yung tipo na ikaw yung nasa posisyon ng respeto, hindi yung depression, okay? So, nakikitaan ko rin dito yung mga tipo na hayaan mo lang siya, okay? So, dito, lumalabas ditong Six of Swords upright. Meron nung nakikitang emotional distancing yung iba sa inyo. Hindi galit, or pwedeng hindi ka cold. Kundi mapayapa yung paglayo mo pwedeng pinili mo na lang yung kapayapaan mo. Umalis ka sa gulo kahit emotionally lang. Ito yung simula ng healing at power. Power shift para sa'yo, okay? Kumbaga dito, sinasabihan ka rin dito sa Two of Cups, Kumbaga, wag mo din isara yung puso mo, pero wag ibigay sa maling oras. Or pwedeng sa maling tao, okay? May mutual connection pa, pero kailangan mo munang i-balance yung self-love. Alam mo yun? Pero tinuturuan ka ditong mahalin mo yung sarili mo. Then, nakikita ko rin dito yung Ten of Cups, upright. Ito kasi yung destiny card, kumbaga, emotional fulfillment, peace, or pwedeng masayang relasyon. Hindi mo ito makukuha kung binubuhat mo ang bigat ng iba Alam mo yun? Kapag may issue tong person mo, hayaan mo siyang ayusin niya yung issue niya doon sa third party niya. Okay? Bumuo ka ng direction mo. Ayan. Pasensya na kay Shopee. So, nakikitaan ko rin dito, yung bang tipo na hayaan mo siya, okay? Hayaan mo tong tao na to na ma-realize niya yung mga nagawa niyang pagkakamali sa'yo. Yung bang tipong hindi ka available para sa kanya palagi, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Eight of Wands o reverse, huwag mong madaliin. Kumbaga, huwag ka maghabol, okay? Huwag ka maghabol dito sa tao na to, hayaan mo siya. Kapag tumigil ka sa paghahabol, dun gagalo yung sitwasyon Alam mo yun? So, nakikitaan ko rin dito sa Two of Wands, upright. Kung sinasabihan ka dito, magplano ka sa sarili mong direksyon, i-visualize mo yung buhay na gusto mo, piliin mo yung sarili mo. Hindi ka option Ikaw yung choice, okay? Hindi ka option.
Then, nakikitaan ko rin dito sa Six of Cups, reverse. Yung bang tipo na huwag kang bumalik sa lumang pattern. Huwag ka ding matrap sa mga damdamin sa nakaraan, okay? Hindi lahat ng dati, yung mga tipong hindi lahat ng dati ay masaya, okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito, meron ditong para talaga sa'yo in the future, okay? Then dito, nakikitaan ko dito sa Ten of Wands, upright, ibaba mo na yung pinapasan mo. Ibaba mo na yung bigat-bigat na dinadala mo. Hindi mo kailangan magdala ng lahat ng responsibilidad, okay? Kapag binitawan mo yung bigat, yung damdamin mo para sa taong ito, may bibitaw din sa'yo eh. Hindi mo dapat hawakan to. Lalo-lalo na kung ikaw lang yung nasasaktan dito, okay? Kumbaga, yung pinaka-guide sa'yo, no? Manahimik ka na may boundaries. Kumbaga, piliin mo dito yung logic kaysa sa nararamdaman, ano. Umatras ka ng may dignidad. Ibalik mo yung focus mo sa sarili mo. Kumbaga, huwag ka din makipagkompetensya dito sa third party. Okay? Kasi yung third party, insecure yan sa'yo. Kumbaga, maghanda ka sa mas malinaw na desisyon. Okay? Kumbaga, yung taong tama para sa'yo, lalapit to sa kalmadong enerhiya, hindi sa sakit. Okay? Ayan. Ito lang yung pinaka-mensahe sa'yo. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.